Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng Kawikaan, the book of Proverbs, chapter 16, verses 2 and 3. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Motives are weighed by the Lord. Napakahalaga po sa paningin ng Panginoon yung ating pong mga motibo, yung laman ng ating puso. In fact, sa 2 Timothy chapter 2 verse 22 ang sabi diyan, "But pursue righteousness, faith, love, peace with those who call on the Lord out of a pure heart." Tinitignan ng Diyos kung sino po yung malinis ang puso, yung tama ang puso. Ano po? Lalong-lalo na po sa buhay na ito, may kinalaman po yan sa ating kaligtasan, sa ating Christian life, at maging sa ating paglilingkod. Kaya sa English Bible po, ang salin sa Proverbs chapter 16, verse 2, "All a person's way seems pure to them, but motives are weighed by the Lord." Akala natin minsan, tama yung ating kilos, ano po, o layunin, pero tinitimbang pala yan ng Panginoon base sa ating motibo. Kaya sa pag-aaral natin this week, ano po, natuklasan natin iba't ibang type ng righteousness. Una dyan, yung ating righteousness in Christ. Nung tayo po'y na-born again, napakahalaga, ano po, nung alam natin na tayo binilang ng matuwid ng Diyos kay Kristo Jesus. Pangalawa, na-discover natin yung righteousness sa lahat ng ating ginagawa. Dapat ay makita yung pong katuwiran ni Kristo. Ano po ibig sabihin? In deeds and in action. Dapat nahahayag po yung righteousness na meron po tayo. At kahapon, pinag-aralan natin naman yung pong tinatawag na righteousness na taglay-taglay natin sa buhay through our faith and mission. Malaki pala yung kinalaman ng ating pananampalataya at mission sa buhay sa ating pong righteousness. Kasi seek ye first His kingdom and His righteousness. Ngayon naman, talakayin natin yung pangatlo, ano po, yung pong tinatawag na righteousness sa ating mga motibo o sa pamamagitan ng laman ng ating puso. Kaya sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, "For the Lord sees not as man sees. Man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart." So tayo mga tao daw, sabi, tinitignan natin yung ating kapwa-tao sa panlabas na anyo. Pero malinaw pala, no po? Ang Diyos nakikita niya yung hindi natin nakikita. Kasi ang tinitingnan niya ay yung laman o kalagayan ng puso ng isang tao. At kung mapapansin niyo po, doon sa Hebrews chapter 4, verse 12, yung Word of God po mismo, ano po? It judges the thoughts and intentions, yung motives ng ating puso. Kaya mahalaga, ano po, kay Lord, yung ating pong mga motives and intentions. Walang makakatakas sa Kanya, ano po, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na hahayag yung laman ng ating puso. Kasi marunong ang Diyos. Yun ang madalas nating naririnig, di ba? Marunong ang Diyos. Mas marunong siya kaysa sa atin. Alam niya yung the best. Pero ang totoo po, alam lang ng Diyos yung laman ng ating puso. Kaya marunong siya. Kaya alam niyo yung kwento dun sa lalaking mayaman, dun sa Luke chapter 18, verses 18 to 25. Tama naman yung kanyang tanong sa Panginoon, di ba? Ang tanong niya, "What must I do to inherit eternal life?" No? Kumbaga, tama yung kanyang tanong, pero ang problema, mali yung kanyang puso. Ano po? Tinanong siya ng Panginoon, ginagawa mo ba yung sinasabi ng kautusan? Sabi niya, ginagawa ko naman simula sa pagkabata. Ano po? Pero challenge siya ng Panginoon.
Ang sabi ng Panginoon, ipagbiri mo ang lahat ng iyong ari-arian, bigay mo sa mahirap, sumunod ka sa akin. Nang marinig ng lalaki yun, siya'y nalungkot kasi siya'y napakayaman. So kita po ninyo, no? Hindi against si Jesus sa kayamanan, ano po. Kaya lang ang laman pala ng puso nitong lalaking ito, mas mahal niya yung kanyang kayamanan kaysa sa Diyos. Kaya nahayag yung laman ng kanyang puso. Maging ang Panginoong Hesus, ano po, alam niya yan eh. Kaya sabi niya, napakahirap sa isang mayaman ang maligtas. Mas mabuti pa yung kabelyo pumasok sa butas ng karayom. Ano po? Kasi alam ng Panginoong Hesus kung ano yung laman ng puso ng isang tao. So, kita po ninyo, no, yung istoryang yon, hindi doon tinatalakay na masama maging mayaman. Ang tinatalakay po doon, alam ng Panginoong Hesus yung laman ng puso ng lalaking mayaman. Kaya today, yung mga motibo natin, ano po, actually yan ang nagdidikta ng direksyon ng ating buhay. Ano po, yung sinasabi sa 2 Timothy chapter 2, verse 22, yung pursue righteousness, faith, love, peace with those who call on the Lord out of a pure heart. Malaki pong bagay yan. Ano po, kasi may kinalaman niya sa ating kaligtasan, kung paano tayo na-save. Baka akala lang natin save tayo, pero mali pala yung ating motibo. Ano po? Yung pagpunta natin sa church, paglinggo. Ano ba yung ating motibo, mga kapatid? At lalong-lalo na sa paglilingkod, ano ba yung ating motibo? Baka naglilingkod ka lang dahil sa popularidad, dahil para sa iyong mga kaibigan, para lang masabing mabait ka, di ba? O Christian ka, or yung iba, baka dahil lang sa personal gain, no? Gusto mo ng connection, or gusto mong kumita, na-i-expose lahat yan, mga kapatid. Kaya mahalaga, gawin natin lahat out of a pure heart. Yun ang sinasabi ng 2 Timothy chapter 2, verse 22. Ito, hindi nyo napapansin. Concerning answered prayers. Kasi alam ng Diyos yung laman ng iyong puso. Sabi sa James chapter 4, verse 2, you do not receive because you ask with a wrong motive. Marahil kaya hindi binibigay ni Lord. Ano po, baka hindi tama yung ating motibo. Naalala ko noon, merong mag-asawa na nagpa-pray over sa akin. Matanda na sila, halos magsi-senior na sila. Gusto nilang magkaanak ng anak na lalaki. Kaya tinanong ko sila, kung kayo ba'y magkakaanak, aalagaan ninyo. Ano po? Opo, Pastor. Sa kanila sige, manalangin tayo. Akalain ninyo, nagkaanak pa, magsi-senior na. Ano po? Kasi ako po naniniwala na yung matuwid, pinapadami ng Lord yung lahi niyan. Ano po, binibless niya yung lahi ng matuwid. Kaya sabi ko, kita mo naman, alam ng Lord yung laman ng puso ng mag-asawang ito. Kaya tinugon yung kanilang panalangin. Pero marami akong pinagpe-pray, hindi pagkaanak. Hindi ko alam ang sagot, mga kapatid. Pero alam ko lang, maaring hindi nila kayang gampanan yung kanilang tungkulin. Isa yun sa mga dahilan kung bakit hindi pinagkakaloob ng Panginoon yung kanilang panalangin. So, tandaan nyo po, ang Diyos tumitingin sa ating motibo. Ano po? At sa kalagayan ng puso ng isang tao. No? Pinagpapala ng Diyos yung panalangin ng taong matuwid. At ito, concerning our plans. Magtataka kayo minsan, bakit pinlano nyo naman pero hindi nangyari? Ano po? Kasi alam ng Diyos yung inyong puso. Parang yung Tower of Babel, yung kwento sa Genesis chapter 11 verses 1 to 9. Ano po? Nag-build naman sila, nagplano naman sila Pero pinustrate ng Lord yung kanilang plano kasi mali yung kalagayan ng puso ng tao. Kaya paalala sa atin yung sinasabi sa Proverbs chapter 16 verses 2 to 3. Ano po? Motives are weighed by the Lord
Kaya commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Tiyakin mo muna na yung plano mo talagang galing kay Lord yan. Kinumit mo kay Lord yan. At higit sa lahat, pinanalangin mo, hiningi mo, tama yung iyong puso, yung motibo mo. At ang sabi ng Biblia, tiyak na tiyak, your plans will succeed. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga katotohanan ito. Napakabuti mo sa amin. At tunay kang marunong kasi alam mo yung laman ng puso ng bawat tao sa mundong ito. Kaya tinitimbang mo ang laman ng aming puso at doon ka kumikilos. Doon ka sumasagot sa aming mga panalangin, sa aming mga plano sa buhay, lalong-lalo na sa aming paglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, ito si Pastor Yoyo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.